Kumunot ang noon ni Benjamin. Halos maniwala siya sa mga salita ni Clarence kung hindi niya lang nakita ang form na pinunan ni Angelina. Sabi ni Angelina, sa'yo ng bata, saway ng bodyguard. Ang lakas ng loob mong gawin ang mga bagay na yon. Hindi sapat ang pagbayaran mo kahit kapalit ng buhay mo. Sigaw ni Clarence. Nagsinungaling si Angelina, Tio. Ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya ay hindi niya ako hinayaang hawakan siya. Ibinasura ko siya at kinainisan niya ako. Sinadya niyang sabihin sa akin na bata sa kanyang sinapupunan. Gusto niyang magiganti sa akin, Tio. Dapat maniwala ka sa akin. Hindi maaring maging akin ang bata sa sinapupunan niya. Napatingin si Benjamin sa lalaking nakahandusay sa lupa na puno ng takot ang muka. Bigla siyang nawala ng kahulugan at layunin na ituloy pa to. Itong lalaking nagustuhan ni Angelina. Ang duwag na lalaking ito'y madaling magtaksil sa kanya kapag may mga problema. Kaladkarin mo siya palabas. Walang emosyon ang boses ni Benjamin. Ngunit wag mo siyang papatayin. Paano niya hinayaang mamatay si Clarence ng ganong kadali? Gusto niyang sirain si Clarence unti-unti sa harap ni Angelina. Samantalang hinatid ni Celia si Angelina pabalik sa kanyang inuupahang bahay. Pagkapasok sa kwarto'y inalalayan siya ni Celia na mahiga sa kama. Angelina, huwag kang umiyak. Hindi ka pwedeng umiyak ngayon. Kailangan mo magpahinga pagkatapos ang ginawang abortion. Tumingin sa Angelina sa kisame. Nay, nandito pang anak ko. Hindi ako nito iniwan. Natigilan si Celia. Angelina, ano nangyayari? Di ba sabi mo, pinilit ka ni Benjamin na ipalaglag ang bata? Sinabihan kong doktor na kung maglakas loob siyang hawakan ako, hindi ako makakalabas ng operating room ng buhay. Hindi ko rin siya palalabasin ng buhay sa operating room. Pambihira ang lamig ng boses ni Angelina. Bagamat ligtas ang bata, naging abo na ang kanyang puso na para bang minsang namatay. Papalampasin ko mga nangyari ngayon, ngunit paano naman sa mga susunod? Napaisip siya sa sarili hanggat nananatili siya sa tabi ni Benjamin, kaligtasan ng batang laging nakataya. Tumunog ng teleponong bumasag sa katahimikan ng silid. Kinuha niyang telepono at nakita niyang Vice President ang tumatawag. Angelina, lasing ako kagabit kagigising ko lang. Nakontak ka ba ni Mr. P ngayon? Natigilan si Angelina. Hindi, sinong kainuman mo kagabi? Mr. P? His name is Howard Cliff. I haven't found any information about him on the internet. He's a very young man. Kakilala ba siya ni Benjamin? Maingat na tanong ni Angelina. Hindi ko alam. Pero kilala siya ni Glenn. Sinabi niya na si Glenn ang kanyang senior at si Glenn ay ang financial president ng Sterling Group at ang kanang kamay ni Benjamin. Mabilis na nilinaw ng vice-presidente ang relasyon ng mga taong yon. Angelina, bakit mo biglang nabanggit si Benjamin? Kilala mo ba siya? Curious sa tanong ng vice president. Hindi, malamig ang tono ni Angelina. Sumakit ang puso niya sa pagbanggit ng pangalan nito. Pagkatapos niyang makipag-usap sa telepono, ibinaba niya na to. Pumunta sa Celia sa kama at umupo. Angelina, nakahanap ako ng trabaho. Hindi ko sinabi sa iyo noon kasi hindi ko alam kung kakayanin ko ba ng maayos. Anong klaseng trabaho? Tanong ni Angelina ang pinipigilan ang lungkot. May isang malapit na kaibigan na kilala ko noon. Kailangan niya ng yaya na mag-aalaga sa kanyang mga apo. At napakataas ng sweldo. Ngayon ang 3 araw ng trabaho at ang lahat ay maayos sa ngayon. Maaari akong kumita ng 1,500 sa isang buwan. Wala na ang iyong ama at hindi kanya iniwan ng anumang ari-arian. Hindi kita hihilahin pababa, dagdag ni Celia. Hindi napigilang bumagsak ang mga luha ni Angelina nang marinig niya yon. Kumuha si Celia ng ilang tissue at pinunasan ng mga luha ni Angelina. Ma'am, hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Makakagawa ko ng part-time job. I can work next year. Napaluha si Angelina. Buntis ka ngayon, paano ka magtatrabaho? Angelina, kung gusto mo talagang panatilihin ang bata, hindi tayo maaaring magpatuloy sa ganito. Kumunot ang noo ni Celia at labis na naguguluhan. Bakit ayaw ni Benjamin sa batang ito? Sarili niyang laman at dugo yon. May gusto siyang ibang babae. Talaga, at bakit hindi siya nagpakasal sa babaeng yon? Namumulang mukha ni Celia at naawa siya sa kanyang anak. Wala akong idea. Ayos lang, huwag kang matakot. Nandito lang ako anak. Ipapanganak mong bata at itatago natin ito sa kanya. Hinawakan ni Celia si Angelina at marahan tinapik ang balikat nito. Makalipas ang 3 araw,
Nakatanggap si Angelina ng tawag mula kay Clarence. Hiniling niya sa kanya na makipagkita sa kanya. Pagkatapos ng ilang segundong pag-iisip, pumayag siya. Pagkarating sa cafe, kaagad nakita ni Angelina ang dating nobyo. Para saan ang pagkikitang ito? Ilang ulit na tinitigan ni Angelina ang mukha ni Clarence. May ilang band-aid siya sa mukha at kahit naka-band-aid, kitang-kita pa rin ang malalaking pasa. Ginawa ito ng aking tiyuhin. Kung hindi mo sinabi sa akin ang dinadala mong bata, hindi sana ako binugbog ng tito ko. Sabi ni Clarence sa naiinis na tono. Clarence Ilagan, matanong nga kita. Kung hindi ko ba nalaman ng tungkol sa kataksilang ginawa niyo ni Cassandra, itatago mo ba ito sa akin? Kinuha ni Angelina ang baso ng tubig at humigop. Kailan mo nalaman? Napatingin sa kanya si Clarence na nagtataka. Kaya hindi nakapagtatakang hindi ka sumasagot sa mga text at tawag ko sa'yo. Huminga ng malalim si Angelina at nagtanong. Alam mo ba kung nasaan si Cassandra ngayon? Kinuha ng kanyang tiyuhin ng pera sa kumpanya ng aking ama. Hindi ako makakapayag ng ganun-ganun na lang. Naglalakbay siya sa buong mundo. Walang silbing hanapin siya sa ginawa ng kanyang tiyuhin. Hindi ba siya naglalakbay sa buong mundo gamit ang pera ng kumpanya ng aking ama? Angelina, alam kong galit ka, pero huminahon ka. Huwag ka mag-alala tungkol sa gulong iniwan ng iyong ama. Inunat ni Clarence ang isang malaking palad. Sinusubukang hawakan ng kanyang kamay, ngunit mabilis niya itong naiwasan. Angelina, pasensya na. Hindi kami ni Cassandra tulad ng iniisip mo. Hindi ko siya minahal kahit kailan. The reason that I'm with her ay dahil inakit niya ako. Lalaki lang ako at hindi ko kontrol ang aking pagnanasa. Ang babaeng pinakamamahal ko sa puso ko ikaw pa rin. Kinilabutan si Angelina sa pagkadiri. Ilang araw akong nasa ospital at hindi pa rin nadi-discharge. Nagmamadali akong pumunta sa'yo dahil gusto kitang tanungin kung kaninong anak ang dinadala mo sa tiyan mo. Wala nang bata. Anong saysay ng pagtatanong muli nito? Sagot ni Angelina. O Angelina, magtulungan tayo. Sinabi ni Clarence ang kanyang tunay na layunin. May chance ka pang lapitan siya ngayon. Humanap ka ng paraan para patayin siya at kapag namatay siya, walang makakabuli sa atin muli. Patayin siya? Kumunot ang noo ni Angelina. Kahit na kinasusuklaman niya sa Benjamin, hindi niya naisip na patayin siya. Kahit na wala ng bata sa kanyang tiyan, imposibleng magkaroon siya ng ganitong kaisipan. At saka, kaya ba niya talagang pumatay? Nang makitang nag-aalangan si Angelina, sinabi ni Clarence, nasa business trip ngayon ang tiyuhin ko. Bumalik at pag-isipan mo. Angelina, basta mapatay mo si Benjamin. Mapapangasawa na kagad kita. Ibibigay kung gusto mo. Sinabi ko na sa mga magulang kong tungkol sa atin at very supportive sila. Sinserong ugali ni Clarence at maalab ang kanyang mga mata. Noong na-in-love siya sa kanya noon, gusto niyang kilalanin niya ang kanyang mga magulang. Gayunpaman nag-atubili siyang ibunyag ang kanilang relasyon. Ngayon hindi na niya kailangan na pagsang-ayon ng iba. Paano kung mabigo ako? Tanong ni Angelina sa kanya. Kung nalaman niyang gusto ko siyang patayin, sa tingin mo, bubuhayin niya ako? Clarence, duwag ka noon at magpasa hanggang ngayon. Kung gusto mo siyang patayin, ikaw mismong gumawa. Kung hindi mo kayang tiisin ng kahihinatnan ng kabiguan, huwag mong gawin ng mga iligal na bagay. Bigla natigilan ang ekspresyon ni Clarence. Hindi niya inaasahan na tatanggi si Angelina. May naisip na akong paraan. Lasunin natin siya. Kailangan mo lang siyang lasunin at hindi magkakaroon ng anumang problema sa hinaharap. Siguradong babagsak ang lola ko at ang tatay ko nang bahala sa iba. Bakit hindi ikaw ang gumawa? Babalik siya sa lumang mansyon minsan sa isang linggo. Maaari mo siyang lasunin habang siya'y bumalik sa lumang mansyon. Mungkahi ni Angelina. Natigilan si Clarence. Tumingin sa kanya si Angelina at diretsong sinabi, si Benjamin ang tiyuhin mo. Paano mo naatim nagawan ito ng masama gayong kadugo mo to? Ay Angelina, tinatrato ko siya bilang isang tiyuhin, ngunit hindi niya ako tinatrato bilang isang pamangkin. Hindi ba dahil sinuhulan mo ang kanyang abogado noong siya ay may sakit at nalaman niya, kaya pinarusahan ka niya? Sabi ni Angelina. Bagaman kinasusuklaman ko siya dahil sa pagiging walang puso, nasa maayos pa akong pag-iisip. Pagkatapos magsalita, tumayo na si Angelina at nagpa siyang umalis. Angelina, huwag ka na muna umalis. Sabay tayong kumain. Hindi mahalaga kung hindi ka tumabi sa akin. Pakiusap ni Clarence. Ngayon ang relasyon namin ng pamilya namin ng tiyuhin ko hindi na magkasundo. Kahit hindi ako mag-move on sa kanya,
tsak napipigilan pa rin niya ako. Naramdaman ni Angelina ang pahiwatig ng pagsasabuatan mula sa kanyang mga salita. Balak mo talagang lasunin ang iyong tiyuhin? Umupo ulit si Angelina. Kung hindi mo ko tutulungan, hindi ko siya lalasunin. Maaari ako mag-isip ng iba pang mga paraan. Kailan mo to gagawin? Tanong ni Angelina. Angelina, hindi mo sasabihin ang planong ito sa akin tiyuhin, hindi ba? Gusto mo ba akong mamatay? Sa tingin mo ba ay may pakialam si Benjamin sa akin? O hindi ko pa napagdesisyonan kung kailan magsisimula. Total, hindi pa siya bumabalik. Tignan natin pagkatapos niyang bumalik, sabi ni Clarence. Pagkatapos ng tanghalian, si Clarence ay sinundo ng driver. Pumunta si Angelina sa ospital kung saan siya gumawa ng dokumentasyon noon. Ang ospital ay may hindi matatawarang responsibilidad para sa pagbubunyag ng kanyang personal na impormasyon. Bukod dito, gusto niyang malaman kung sinong pumunta sa ospital upang suriin ang kanyang impormasyon. Miss Montenegro, hindi ko nilik ang impormasyon mo. Walang lumapit sa akin para tignan ang iyong impormasyon. Gusto mo bang magtanong sa iba? Kung hindi mo ko tutulungang malaman kung sinong gumawa nito, dadalhin kita tang ospital na ito sa korte. Kung mabibigong batas na gawin ito, ilalantad kong lahat sa media. Hoy, huwag kang masyadong impulsive. Hindi naman baby mong ina-abort. Huwag kang pabigla-bigla. Nang makita ng doktor na si Angelina Montenegro ay napaka-emosyonal at ang bagay na to ay talagang seryoso. Kailangan niyang baguhin ang kanyang tono. Miss Montenegro, I'm so sorry. Ngayon lang po ako gumamit ng maling salita. Maaring maupo ka na muna at uminom ng tubig. Gagawan ko ng paraan. Makalipas ang halos kalahating oras. Bumalik ang doktor. Miss Montenegro, kilala mo ba si China Chavez? Siya yung pumunta para tignan yung file mo. Nang makuha ang sagot, umalis si Angelina sa ospital. Isang peste tinik sa kanya si China. Magbabayad siya. Sa Montenegro Industries, pumasok si Angelina Montenegro sa opisina ng presidente ng kanyang ama. Matagal na naghihintay ang vice-presidente sa loob. Montenegro, gusto kitang pumunta ngayon dito dahil sa dalawang bagay. Inabutan siya ni Sean Taylor ng isang basong tubig. Nagbagong isip ni Howard Cliff. Originally, gusto niyang mag-invest sa amin pero ngayon gusto niyang bilhin ang kumpanya namin para sa 155 milyon. Nakita ni Angelina Montenegro na hindi magandang itsura ng vice-presidente at nahulaan niya. Masyadong mababang presyong ito. Nagtataka si Angelina Montenegro. Interesado sila sa Superbrain system na dinisenyo ng aming kumpanya. Ang sistemang ito sa pangkalahatan ay artificial intelligence at kasama nito, hindi na kailangan ng driver. Gayon din ang sistemang ito ay maaaring ilapat sa ibang mga larangan, gaya ng mga robot, drone at iba pa. Napakahalaga ba ng sistemang ito? Tanong ni Angelina. Tumawa ng mapait ang vice-presidente. Alam mo ba kung magkano ginastos ng tatay mo sa pagpapaunlad nito? Mga mahigit sa 155 milyon lang naman. Paano kaya naiwanan ng tatay mong kumpanya sa'yo dahil gusto niyang bayaran mong mga utang niya? Umaasa siyang mabubuhay ang kumpanya sa'yo at dalhin ang Montenegro Industries sa isang mas maluwalhating hinaharap. Ilang saglit na labong mga mata ni Angelina. Natatakot siya na hindi niya kayang gawin ngayon. Isa pa, hindi ko alam kung sinabi sa'yo ng tatay mo. Sinabi ng vice-presidente, ang pag-unlad ng bagong sistema ay nasa huling yugto. Ngunit natigil ito nang magkasakit ang iyong ama. Lumapit ang vice-presidente sa dingding ng mga bookshelf at pinindot ang isang buton. Sa isang iglap, lumayo ang dingding ng mga lagay ng mga libro at may lumabas na pasukan. Marami na kaming hinanap na master locksmith para buksan ang safe ng papa mo. Pero hindi kami nagtagumpay. Montenegro, alam mo ba ang password ng safe ng papa mo? Dapat may sinabi siya sa'yo bago siya namatay, hindi ba? Labis na nayanig ang puso ni Angelina Montenegro. Pumasok siya sa nakatagong pinto at nakita niya ang isang malaking safe. Sa katamtamang espasyong ito ay nakita niya isang larawan ng pamilyang nakasabit sa dingding. Ang dad, mom at siya. Namula agad ang mga mata niya. Akala niya matagal na nakalimutan ni dad na silang tatlo lang ang pamilya. Dahil hindi natin kayang mapanatiling buhay ang Montenegro Industries, hayaan mo na itong mabangkarate. Ibibenta natin ang sistemang ito ng palihim at hatiin ng pera. Sa ganung paraan mayaman tayong lahat. Napatingin si Angelina Montenegro sa gahaman niyang mukha at bigla siyang naalerto sa loob. Hindi ko alam ang password. Hindi sinabi sa akin ng dad kong password bago siya nawala. Hindi siya nagsinungaling.
Totoong hindi sinabi ni Roberto Montenegro sa kanya tungkol sa kumpanya bago siya namatay, lalo pang kanyang mga huling salita na may kaugnayan sa password. Tatanungin ko ang aking ina, baka mas marami pang alam ang nanay ko. Hindi naman nagduda ang vice-presidente. Okay, wag mo sasabihin sa ibang tungkol dito. Itong pinakasekreto ng kumpanya. Sinasabi ko lang sa'yo dahil ikaw ang tagapagmana na hinirang ni President Montenegro. Well, I really won't tell anyone about this thing. Pagkaalis ng kumpanya, sumakay si Angelina Montenegro ng taxi pabalik sa tahanan ng kanyang ina. Naghuhugas ng gulay si Celia Estrella. Angelina, bakit kayo hinahanap ni Clarence Ilagan? Di ba break na kayong dalawa? Kinuha ni Angelina ang kanyang baso ng tubig at inumin. Binugbog siya ni Benjamin at gustong gumanti. Sinubukan niyang gamitin ang aking kamay para patayin si Benjamin Ilagan. Biglang nagbagong mukha ni Celia. Angelina, hindi ka pumayag di ba? How is that possible? Pumatay ng tao, siguradong hindi ko gagawin. Ma'am, anong klaseng tao ba ako sa isip mo? Nakahinga ng maluwag sa Celia. Lumaki ka na at hindi ka nagbabahagi ng maraming bagay sa akin. Halimbawa, ang usapin ng iyong pagbubuntis. Kung hindi ka pinilit ni Benjamin Ilagang magpalaglag, gaano katagal mo bang binalak na itago ito mula sa akin? Lumapit si Angelina sa kanyang ina at niyakap siya. Ma, hindi ko rin alam, nabuntis ako hanggat sa nalaman ko na lang. Huli na. Sa bagay, alam mo ba kung nasaan ang mga labi ni Dad? Natigilan ang ekspresyon sa mukha ni Celia Estrella at awkward niyang sinabi. Angelina, matagal na kami naghiwalay ng ama mo at nang namatay siya, wala sa akin ang mga labi niya. Anong kailangan mo sa labi niya? Sinabi niya sa kanyang ina ang nangyari sa kumpanya. Kailangan niya ng 6 na code. Nasabi na ba niya sa iyon tungkol dito? Nag-isip siya ng gusto. Humiling si Celia. Wala siya sinabi sa akin tungkol sa password. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na nagsisi siya noon at patuloy na lumuluha. Sa totoo lang, nandidiri ako sa kanya. Pero sa tuwing naisip kong imahe niya sa kanyang mukha, nanlalambot ako. So ano pang silbi ng pagkapuot kapag wala na yung tao? Ma, ang vice-presidente ng kumpanya ang nagsabi sa akin na hindi binigay ni Papa ang kumpanya sa akin para saluhin ang utang ko. Sinabi niya na ang system ni Dad ay pwedeng ipagbili sa malaking halaga. Maraming perang katumbas nito. Nangunot ang noo ni Angelina at napaka-komplikado ng pakaramdam niya. Inilagay ni Celia ang kanyang kamay sa balikat ni Angelina at sinabi, anak ka niya, kaya hindi ka niya sasaktan. Kasama ko siya noong una siyang magsimula ng kanyang kumpanya. Nung ikinasal kami, wala akong hiniling na kahit na ano. Nag-invest din ako ng malaki para sa negosyo niya. Kung maglakas loob siyang saktan ka, hindi ko siya mapapatawad kahit na patay ako. Lunes, sumakay si Angelina ng taxi papunta sa Sterling Group. Yun ang unang pagkakataon na pumunta siya sa kumpanya ni Benjamin. Bumaba siya ng taxi at tinungong lobby sa pinakababang palapag. Miss, may appointment ka ba? Tanong ng receptionist. Wala, gusto kong makausap si China Chivas. Sabi mo na gusto niyang makita ni Angelina Montenegro. Kikitaan niya ako kapag narinig niya ang pangalan ko. Saglit na tinitigan ng receptionist si Angelina. Napansin niya maganda ang pananamit niya, kaya tinawagan niya ang PR department para sa kanya. Maya-maya bumaba na si China. Lumabas siya ng elevator at naglakad patungo kay Angelina. Sinamaan niya ito ng matalim na tingin. Di ba, nagpa-abort ka? Hindi ba, kailangan mong humiga sa kama at magpahinga? Panunuya ni China. Talaga ba, China? Etong gusto mo, di ba? Ang kamuhian ako ni Benjamin. Pero masira mo man kami, pumayag ba si Benjamin na pakasalan ka? Hindi naman nagalit si China. Sa halip, ngumiti siya na parang panalo. Sabi niya, hindi siya mananatili sa'yo kahit na hindi niya ako pakasalan, Angelina. Pinalaglag nga niyang bata eh. Kung ako sa'yo, natatakot akong patayin kita. Umukhang pamilyar ka sa mga illegal na gawain. Sa tingin mo, kaya akong takutin sa mga sinasabi mo ngayon? Ngumisi si China sa napupulang labi at ininsulto siya. Freaking loser! Walang pakialam si Angelina, China. Nakasuot ka pa ng puffing damit sa harap ni Benjamin. Tinaas ni China ang kanyang kilay at sinabing, napakaisip bata mo. Hindi ako nagsusuot ng ganyang damit. Bakit mo natanong? Sa wakas nalaman ko kung bakit ayaw sa'yo ni Benjamin. Ngumisi si Angelina at lumapit sa tenga niya. Gusto ni Benjamin yung tipong cute. Gusto niya mga babaeng nakasuot na mapupungay na damit. Tumawa si China na parang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro. Nakasama ko na si Benjamin. Ikaw hindi, diba? Gusto niya mga babaeng nakasuot na mapupungay na damit at gusto rin niya ang mga babaeng nakahaim ng gupit. Kung ganyan ang pananamit mo, mas magugustuhan ka niya, ani Angelina.
Natigilan si China na kilala niya si Benjamin sa loob ng higit na 10 taon. Ngunit si Benjamin na hindi kailanman pisikal na nagmamahal sa kanya. Gayunpaman, kilala siya ni Angelina nang wala pang 3 buwan. Hindi siya makapaniwala na magkasama silang natulog. Bakit mo to sinasabi sa akin? Bakit mo ko tinutulungan? Tanong ni China. Gusto ko kasi ng divorce kay Benjamin. Gusto ko lang maibalik ang kalayaan ko. Tama na bang dahilan yon? May malamig na ningning si Angelina sa kanyang mga mata, mga pink na puffy na damit, at isang haim na gupit. Yun ang natatangi-katangian ng babaeng yun sa laptop ni Benjamin. Kung magsusuot ng ganyan si China sa harap ni Benjamin, alam niyang magagalit to. Marahil masasakal niya si China hanggang mamatay. Tignan lang natin kung hindi ka makatikim ng sampal kay Benjamin. Naisa tinig ni Angelina sa kanyang isip bago ngumisi. Biyernes ng hapon. Madam, babalik si Master Benjamin mamayang gabi. Dapat bumalik ka doon. Si Angelina nakatira sa lugar ng kanyang ina mula nang pilitin siya ni Benjamin na magpalaglag. Sige, oras na para tapusin ko mga bagay sa pagitan ko sa kanya. Ibinaba ni Angelina ang tawag at pumunta sa mansyon ni Benjamin. 7:00 na ng gabi. Lumapag ang eroplano ni Benjamin sa airport. Sumakay siya sa isang itim na Rolls Royce kasamang escort ng kanyang mga bodyguard. Nang makaupo na siya, napagtanto niyang naroon si China. Benjamin, kamusta ang bago mong hairstyle? Nakasuot ng pink puffy dress si China. Inipit niya ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga at mapang-akit na ngumiti sa kanya. Mabilis na sinulyapan ni Benjamin si China at hindi na kalmado. Natigilan siya at ang lamig ng mukha niya na para ang yelo. Nagkaroon ng tensyon sa loob ng sasakyan. Napansin niya ni China. Nakaramdam siya ng pagkabalisa. Anong problema, Benjamin? Ayaw mo ba sa hairstyle ko? O dahil ba sa pangit ang damit na to? Kinabahan si China. Medyo nanginginig ang boses niya. Sinampal siya ni Benjamin ng marahas. Bumali ang katawan niya sa pintuan ng sasakyan. Gunting. Naikuyom ni Benjamin ang kanyang kamao at niluwa sa litang yon. Nakatanggap ng utos sa mga bodyguard sa labas ng sasakyan at agad na tumakbo para bumili ng gunting. Nanginginig si China sa loob ng sasakyan. Napahawak siya sa nanunuot niyang pisngi habang nilalasahan ng dugo sa gilid ng bibig niya. Naguguluhan siya. Lubos na nalilito. 10 taon na niyang kasama si Benjamin. Si Benjamin na hindi kailanman nagalit sa kanya sa loob ng 10 taon na yon. Angelina Montenegro, hayop ka. Benjamin, hayaan mo ko magpaliwanag. Sinabi sa akin ni Angelina na magbihis ng ganito at magpagupit ng haim. Gusto kong asarin ni Angelina. Hindi ko to kasalanan. Umiyak si China at hinawakan ang braso ni Benjamin. Sinubukan niya magpaliwanag na may luha sa kanyang mga mata. Bumalik ang mga bodyguard na may dalang gunting. Gupitin mo siya. Utos ni Benjamin. Natigilan si China. Unti-unting nawalang liwanag sa kanyang mga mata. Bakit siya na-offend sa hairstyle at sa puffy dress? Hindi niya to maisip. Gayunpaman, paano nalaman ni Angelina yon? Kinaladkad ng mga bodyguard si China palabas ng sasakyan. Pagkatapos, isinara nila ang pinto. Kanina pa naghihintay si Angelina sa sala pagkatapos niyang kumain ng hapunan. Inayos na niya mga gamit niya. Hinintay niyang bumalik si Benjamin para mapag-usapan niya ang hiwalayan niya. Bandang 8:00, isang Rolls Royce ang dahan-dahang pumasok sa harap ng bakuran. Mabilis na lumabas si Ginang Bustamante para salubungin siya. Nag-aalalang tumingin sa labas si Angelina. Malamig ang gabi ng taglagas. Nalilisik ang tanawin sa malabong lamig. Umupo si Benjamin sa isang wheelchair. Tinulak siya ng bodyguard sa sala. Nakasuot pa rin siya ng itim na blouse at itim na sweatpants. Nakakatakot at hindi pala kaibigan ang itsura niya. Benjamin Ilagan, kailan tayo maghihiwalay? Tanong ni Angelina na may lakas ng loob. Tumingala si Benjamin sa kanya at nagtanong, Divorce?